What up, everybody? Do you see the smile on my face? Because boy, oh boy, we have another rapper in the building. Tulad nung sinabi ko last week, we rarely get rappers here at the station. By the way, this is another rendition of Easy Rock Plugged In. I'm Andre Jordan, here with you all. At sabi ko nga, tulad na sabi ko last week, bihira lang kami magka-rapper. So para talaga akong bata na pinasok mo sa Toy Kingdom. Talagang I'm so happy because today joining me is one of the pillars for me, pillars and foundations of Pinoy hip-hop. So join me everybody in welcoming our special guest in studio, Smaglas. Kamusta, Idol? Yeah, kamusta kayo lahat? Mga ropa natin dyan, Luzon, Visayas, Mindanao. Bro, magandang hapon sa'yo. Karangalan na ako yung mapunta rito sa Easy Rock. What's up, everybody? Good Yes, evening, Smaglas man. is here. Good evening. Welcome sa Easy Rock, by the way. Yeah. At tulad ng sabi ko, gusto ko simulan with a bit of a cliche. Ano feeling mahulog sa stage, Idol? Sobrang nakakatawa. Nakatawa. Ako unang-unang tumawa sa sarili ko. Alam mo, nung nakita ko yung bata pa ako nung syempre nakakatawa, lahat tumawa talaga nun. Pero nasaktan ka ba talaga physically nung nangyari? Hindi, wala. Naman. Para siyang ano eh. Di ba pag may kasunduan ka, parang pag in the intense of na hit, parang di mo pa alam na may tama ka rito. Tsaka mo na lang mararamdaman after nung away niyo. Parang gano'n. Nung bumabattle kami, nung lagdag ako, pagpanik ko, ratatat pa rin ako, balik pa rin sa verse. Ayun nga, doon ako na ano talagang napabilib kasi so sinasabi mo ngayon, natabunan siya ng adrenaline rush kumbaga Yes, nung time na adrenaline yun. rush talaga. Ayos ha. Ito medyo selfish ng question na to kasi matagal ko nang gusto tanong sa'yo. May mga time ba ever sa battle rap career mo na talagang medyo tumama yung sinasabi sa'yo yung mga bara ng kalaban mo? Ever? Wala naman. May nagulat lang ako pero yung tumama, hindi ko siya dinala ng ganun ka-personal. Actually, sobrang yung era ko nung pagbabattle ko, halos ini-enjoy ko lang talaga siya. I see. Kasi di ba, syempre yung may mga time na nag-viral na Sinyo Shay na battle na sobrang dami talaga. Only yung mga bala ni nun, di ba? Ni Sinyo kay Shay na idol din. And so sinasabi mo never nagkaroon ng instance na Wala naman kasi actually yung mga classic battles ko ngayon, mga nakalaban ko, tropa ko sila. Sila Looney, I see. Abra, pati si Rapido. Actually kahit si Rapido, sila G-Clown. Ayan, halos lahat naman kasi naging tropa ko. So sa mga battle naman na yun, wala naman parang ano. Lalo na ngayon, siguro ngayon kung titignan ko, parang wala na. Lahat yun parang nakikita ko lang na part ng game. I see. Okay, so last one naman. Last na talaga about flip top kasi syempre meron tayong mga questions na ano. Kung papipiliin ka ng favorite battle rapper mo ever sa flip top. Ako personally, maliban sa'yo, syempre, Tipsy D ako. Ikaw naman. Siyempre, Looney. Oh. Wala nang iba. Looney yan. Si Looney talaga pinaka maraming binuksan na utak bukod sa pinto sa flip top kasi marami siyang inintroduce na mga elements na broad naman na siya na alam lalo sa internet o sa ano, pero siya yung parang pinakaunang Pinoy rapper na nag-execute at pinakita niya by example kung paano gawin yung mga technique na yun. Isa talaga siya sa pioneer, no? Lalo na sa Pioneer pagmumulti, for example, di ba? Mismo. Diba? Kasi kami dati naglalaban na kami, parang nagkalaban na kami dati ni Looney. Or nag-cross na yung path namin dati, wala pang flip top. Kung naaalala ko nung first launching ng album nila na Critical Condition, sumali ako noon ng freestyle battle. Hindi pa kami magkakilala, ako yung nanalo. Alright. Hindi pa kami magkakilala. So wala pang flip top league noon nung time na yun? Wala pa. Ayos ha. So simulan natin doon sa mga roots mo. Let's start at the beginning. You've been in the rap industry for a long time Yes. now. Diba? How would you say your style has evolved? Simula sa mga panahon mong nasa 187 Mobsters ka pa tsaka sa flip top sa kung sino ka ngayon? Siguro mas nag-matured na rin ngayon. Kasi mas nakita ko na yung kung ano yung tapos nakita ko na rin yung epekto kung yung mga ginagawa ko dati. Nakita ko na yung kung sino yung mga na-impluwensyahan ko, yung impact ng mga ginawa ko dati. So ngayon mas parang baga mas inaasinta ko ngayon kung ano yung mga ginagawa ko. At dati kasi parang experimental pa bata, kung ano pa yung mga ginagawa ko. Tsaka ako kasi parang si Sel dati. Si Sel kung saan mo ko dalhin, nakukuha ko yung skills o lakas ng knowledge ng mga kasamaan ko. Dati napunta ako sa mga 187, sa mga speed rap. Napunta ako sa Kila Curse One, mga kasamaan ko dati sa mga love songs. Tapos napunta ako sa rap battle na impluwensyahan naman ako ng rap battle na flip top format na a cappella. Kasi dati bago pa man yun, lumalaban ako ng freestyle battle sa mga corrupt contest. So yun, kung saan ako napupunta na adapt ko yung style nila hanggang sa napagsama-sama ko. Hanggang sa eventually pinanganak yung Smaglas na style.
I really like na nabanggit mo na nag-mature ka kasi yung mga kapanahunan nyo hindi pa established kumbaga yung Pinoy rap na ngayon or sobrang organized niya na, 'di ba? Ang dami ng sections, dami eksena kung san-san. Mismo, Like, iba-iba. mismo Mindanao, 'di ba? For example, may eksena na rin sila doon. But you've built a solid reputation both as, battle MC tsaka solo artist music. What aspects of these two different roles, anong mas na-enjoy mo sa dalawa? Tsaka kung ano yung mga aspect na na-enjoy mo dun sa pagiging battle MC tsaka musician na rapper naman? Para siyang kasing yung music kasi sa akin, parang ito talaga yung, kumbaga sa basketball, ito talaga yung laro na nagpo-points ka. Tapos yung rap battle, para siyang end one, na nandun ka nag-exhibition ng bola, para siyang exhibition. Parang yun ang tingin ko talaga siya. Pero yung pinakatunay na laro, syempre ito, gumagawa ka ng music. Kasi yun naman talaga yung ginagawa ng rappers. Kasi, kumbaga, kung may man tayong titignan na pinaka number one successful na battle rapper, walang iba kundi si Eminem. Na dumaan din talaga siya sa battle rapper dati hanggang sa, eto, nag-success na siya sa music niya. At saka, kung ngayon nabanggit mo na ganun nga, ngayon ko lang na-realize na, yung battle rap, sub-branch lang talaga siya ng music na genre na rap, di ba? Nauna Mismo. talaga yung rap na genre. As much as we wanna pay respect sa battle rap and sa art form na battle rap, sub-branch pa din talaga siya ng music. Although it's big now, lalo na dito sa Pinas, lumaki talaga siya kasing laki na ng rap na genre ng music, di ba? Pero ang nakakatuwa din kasi, kaya sinusulit din namin yung talent na meron kami. Lalo na sa era namin ng mga bumabattle tapos gumagawa ng kanta. Kasi may mga kasamahan kami na talagang magagaling bumattle pero hindi sila nakakatago sa music. Magkasakto lang. May meron namang mga talagang magagaling gumawa ng music pero pag sa battle, hindi talaga para sa kanila yung mundo na yun. So, mahirap tumawid sa dalawang mundo na yun. And kadalasan, di ba, sa pag sinabing Pinoy rapper, you kind of have to do a little bit of both, di ba? Yes, Kind yes. of. I want to continue this journey of looking back. Yung album mo na Walking Distance, major milestone yan sa career mo. Looking Yes. back, how do you feel about the music you created back then versus, the stuff you're putting out now, yung mga nire-release mo na ngayon? Siyempre, natutuwa dahil nakikita ko na malayo na rin yung na-improve ko. Na siyempre, yung content nung mga sinasabi ko dati, talagang nananariwa sa akin para ma-freshen up ako kung bakit ko ba ito ginagawa. Kasi kadalasan sa sobrang katagalan, minsan mamamanhid ka din, hindi maiiwasan yan. Kaya dapat nga, katulad ng sinabi ni Master Glock 9, dapat lagi nating aalagaan yung apoy, yung fire. Kasi sa ayaw at sa gusto mo, nag-fade siya. So, dapat nasa sa'yo yan kung paano mo siya aalagaan. Parang kaibigan mo siya, ganun. Let's stay there. Yung apoy na sinasabi mo, yung fire, what keeps you motivated to evolve? Hindi kasi kadalasan yung lifespan ng isang artist, na isang rapper, mahaba na yung 10 years, sabihin natin. Pero ikaw, ongoing ka pa din 15, mahina ako sa math, pero 15 years plus na. What keeps you motivated? Paano mo na may make sure na yung apoy nandun pa din? Siguro, ini-enjoy ko pa din, number one. Laging mo dapat i-enjoy. Dapat laging excited ka pa rin na gawin siya kahit na ilang taon mo na siyang ginagawa. So pakiramdam ko lagi pa rin ako nagsisimula. Lagi pa rin akong dapat akong ipatunayan. May gusto akong i-share na knowledge, na music na mismo galing sa akin. Tsaka na-inspire din kasi talaga ako sa eksena ngayon, lalo ngayon. Kasi nakita ko yung struggle ng mga hip-hop. Kasi maaga ako nagsimula. Hindi naman po ako sobrang matanda ng rapper. Ako po yung pinakabata na sumabay sa mga veterano kila Mike Cosa. Ako yung bunso nila dati. Mga 187, One Thugs, yan. So marami akong nakita na struggle din mula sa mga CD Burns din, sa mga pirated era. Hanggang sa pumasok yung SoundClick, iMIM. Diba? Hanggang sa ito, nakatagos na tayo. Tapos ngayon, may mga nagtitiwala na sa atin katulad ng Believe Music. May mga ganyan, may mga tao na sumusuporta. Kaya, inaano ko siya, ayoko siyang i-take for granted. Kumbaga, lagi kong pinagpapasalamat kung ano yung meron ngayon kasi sobrang magaan na talaga at sobrang smooth ng ano. Sobra naman nga Mismo. talaga. At syempre ngayon malayo na rin narating mo sa hip-hop scene ng Pinas. As a key figure in Philippine hip-hop scene, what do you think the future generations hold for the genre? Yung nabanggit mo nga, grabe na eksena ngayon. At saan mo nakikita yung sarili mo dun sa future generation na magdadala sa hip-hop? Sa akin siguro dahil sa ano naman sa in general na hip hop, sobrang nakikita ko na malawak talaga yung pupuntahan niya. At napipredict ko nga actually nangyayari na nga ngayon pero matagal ko na din napipredict na talagang makakatagos international ang mga Pinoy, lalo na nung naririnig ko na may mga music na sumasabay sa quality ng tunog sa ibang bansa.
Sa akin naman siguro nakikita ko tuloy-tuloy pa rin ako nagagawa ng music, continuous learning naman ako. Tsaka competitive pa rin naman ako para sa akin. Tsaka sobrang mahal ko pa rin yung art form na to. At yun, syempre nag-acting din ako ngayon. Yup. At gusto ko talaga ma-incorporate yung music ko sa pag-acting ko. Marami talaga akong mga plano pa. Gusto kong gumawa ng mga movies, music at the same time na pagsasamahin ko siya. Yan ang mga tingin ko na talagang parang yan yung calling ko eh, na tingin ko kaya ako naranasan tong acting career ko para magamit ko naman sa music ko. Parang ganun. Really quickly, bago tayo kasi may pag-game ako sa'yo. When you say merge ng music tsaka movies, are you talking sort of like siguro alam mo naman yung movie na Straight Outta Compton? Yes, parang ganun. Parang ganito? Yes. Oh my God, isipin nyo guys. Imagine. Ang ganda ah. Diba? Maganda, Pwede tayong gumawa ng Pinay version natin. Wala Kasi pa. ang dami nating kwento Tsaka eh. wala pa eh. Wala pa pa dito sa Pinas. Grabe, parang kinikilabutan ako guys. Oh my God. Ayan, nilulook forward ko yung mga plano mo na yan. Pero yung tulad nga nasabi ko, as much as I wanna keep talking hip-hop, I have to play a little game with you. Yeah. Pag freestyling ka lang namin, okay? Bubunot ako dito sa mug ko na to. Sige. Easy Rock mug. Easy rap mug. Bubunot 3 words. 3 words. Tapos freestyle. Tama, no? Okay. Dalawang freestyle to, so yung first, tig-tatlong bunot to, basically. Tatlong bunot. May sense ba? Paano ba? Acapella lang na ano? Na Acapella line lang? Acapella Parang lang. flip-top style lang. Oo. Okay, sige. Okay. So, Nakabahan ako. Ano ba to? di lang. First word. Yan. First word. Rock. First word is... Ay, may beat. Okay. Oy, rock. Trap ba yan? Boom bap? Ay. Parang... Okay, yan. Sige. Rock. Rock and Easy. easy, yung second word. Third word. Easy, rock, easy. Ito man. Dilag. Dilag. Third word. Rock, easy, and dilag. Yan yung 3 words natin, guys. Pwede na siguro yung 4 bars? 4 bars? 8 bars? Ikaw na bahala. Sige. Alright, spin that. Spin that beat. Sige. Sige, banatan natin. Unang word ko daw ay easy. Madali pa to sa easy peasy kasi nga ay MC na malapit sa Manila. Laging tumatatak. Tignan mo, easy na para bang easy rock. Kaya sa lahat ng mga nanonood at nalulugod, ano ba yung salita ngayon na susunod? Yo, eto daw, yung dilag. Yo na parang marilag. Mga chika sa akin lumapit at hindi nangingilag kasi hinahanap nila na ako'y makasalubong. Ibang smugglers pag bumibitaw ay umuugo, kaya di na dapat magtaka. Alam nyo na yan, smugglers ang pangalan kahit ano kayang sabayan. Oh my God! Grabe! Tayo buhok, guys. Legit. Hey. So kaya mo pala talagang, as in, nagra-rhyme ka talaga no? Kasi syempre yung iba... Batas talaga siya ng freestyle. Oo, yung iba nagre-resort sila to melodies pag hindi na makaisip ng rhyme, di ba? Nagme-melodic na lang. Pero ikaw tuloy-tuloy pa din yung bara mo with the rhymes. Grabe. Maraming salamat. Ayos. Thank you. Oh my God. Challenge din ako dun Challenge ka pa sa lagay na yun? Oh my God. Nakagulat eh. Thank you. Ayan. Ito pala. Yeah. So we have one more. One more is about at bubunot ulit ako ng 3. Okay, sige. Pero yung parang 16 bars yata yung ginawa mo, kahit yata lahat to bunutin ko. Hindi, pero 3 lang. This time, ang first word ay... English naman to. English. Remember. Next. Oh my God. Pera. Final word ay... Oh my God. Bulaklak. Remember, Bulaklak. pera, and bulaklak. So, paano yun? Remember, pera, bulaklak. Nagko-construct ka niya Paano ito mabubuo? ng konsepto, ganun, habang... Oo, ganun lang. Pag Oh narinig my na natin yung beat. Alright, let's hear it. Ano ba, Spin that. Let's go. Sige. Yo, maaalala ko ba unang salita'y remember na para ba mga holiday pagmana ng December kasi ako ay who wanted 7 member. Alam mo na kapag bumitaw laging juicy attender kaya eto yung bulaklak pare nga yung sumunod. Alam mo na shoutout din sa lahat ng nanonood.
bulaklak inaalay na para bang papuri, lalo sa mga katulad ko na malakas na uri. Kaya nga, eto na, yo, eto pera-pera, di namin kailangan ng pera pag-usapang gera, kasi hindi lang bito pare bilangan ng benta, kapag pinakita na ang tema buo ay merong kwenta. Oh Smagla. my God! Oh Hey. my Lord. Alam mo, sasabihin ko pa sana, sige, for once ever, papayagan kita magmura kasi syempre para feelers, ganun. Para pag-feel lang sila. Hindi mo kailangan eh. Grabe. Sakto lang, sakto lang. Yan naman. Thank you. Grabe guys. So Maraming that was salamat. Smugglers with a bit of a Yay. freestyle for us here on 96.3 Easy Rock Plug. Sobrang swerte namin. Ginawa mo yan. Thank you. Tulad na sabi ko, hindi kami... Madalang lang kami magkaroon ng rapper dito sa studio. And I love rap. I actually want to stay on that a little bit bago kita tanungin sa mga latest projects mo. Really quickly, sino ba mga influensya mo nung coming up sa hip-hop? Local or international man, sino talaga yung mga masasabi mong influences mo? Siyempre, lagi ko naman binabanggit yan. Siyempre, sila Glock 9, Andrew E. Francis M., Death Threat, Ghetto Dogs. Marami talaga. Actually, lumaki talaga ako sa Tagalog rap, Pinoy rap. Sa mga foreign, ilan lang din talaga nun. Pero yung mga magagaling talaga, sila Eminem, Bone Thugs, sila Ludacris, yan, Naughty by Nature, NWA. Yan, ayun ang mga roots talaga na pinapakinggan namin dati. Ayun, ayos. Gusto ko lang matanong kasi syempre bilang rap enthusiast, gusto ko talaga malaman kung sino yung kung saan side ka ng hip-hop na ano. Yeah. I see where you're coming from. Pero ayun, pag-usapan na natin yung latest single mo, Who You. Yes, for Alright? you. It touches on themes of unrequited love at saka personal growth. Yes. Ano naman nag-inspire sa'yo para sulatin tong kanta na to? Actually, dati na tong track ko na talaga to na nakatabi lang. Concept siya, hindi pa siya tapos. Kasi dapat may gagawin akong collab na hindi natuloy sa isang artist din. Then, ayun, ginawa ko siya ulit. Tapos nung nilabas ko tong music video to na to, talagang para storytelling kasi talaga siya eh. Kasama ko rito, may isa akong influencer na kasama rito, si Wamos Cruz. Siya yung parang nagbida rito sa music video, tapos ako yung sidekick niya. Tapos kasama ko sila dalawang mag-asawa. So yung kwento parang umikot dun sa kanya kasi parang isa siya sa mga kilala rin na successful na ano rin ngayon na influencers na dumaan din sa mga ganyang bashing. Alam naman natin na maraming tao na nakakaranas din ng mga ganyan. Kaya yun, ginawa ko siya. Tsaka gusto ko talaga yung sa MV. I-incorporate mo na nga talaga yung film sa music mo. No? Like, Yes, talagang yes, pinag-merge mo. parang ganyan. Yung main character naman sa Who You, nag-experience siya ng rejection but eventually finds success. How much of this song is based on sa sarili mong life experiences and how much of it is fictionalized or binase mo sa Wamos Cruz? Siyempre, marami ng mga kanta rin kasi na ganyan eh. So parang nakaisip lang din ako ng version naman na para sa lalaki. Sa, yun, parang ginawa ko naman na more ghetto, more hip-hop na style. Yun. Ayun, yun nga, nabanggit mo, it's about staying strong, proving your worth. Yun yung tema ng kanta, di ba? Yes. May mga personal story ka ba na may i-share na kung saan kinailangan mo na maging matatag at saka mag-persevere, sabihin natin? Oo naman, may mga panahon na gano'n. Hindi lang sa love life, may mga panahon din na hinuhuyo ka din, panahon na hindi sila naniniwala sa talent mo, panahon na marami rin rejection na natanggap dati, marami rin mga doubt, pero lahat naman yun na naging gasolina para mas lalong bumulusok. Yan. At after ng release ng Who You, syempre, ano naman, what's next? Syempre, marami ka namang upcoming. Marami pa tayong bound dito, Ayun. mga nakatabi. At syempre, meron, abangan nyo, this February, meron po akong ilalabas na single, pinamagatang PML, paborito mong love song. Lalabas na siya sa February 7 sa Spotify. At ang lyric video niya sa aking YouTube channel, Smugglers TV. At abangan nyo rin po sa February 14, Valentine's Day, ang official music video ng PML, paborito mong love song. Yeah. Love song for one. Grabe Yeah, Talagang, parang anthem to ng lahat ng mga love song. Let's go. Smug, message naman para sa mga Easy Rock audience natin o kung sino mang nanonood na, ayun nga, nakakaramdam ng rejection minsan or pambabash. Any message for them? Stay strong and persevere. Yeah, gamitin nyo lang siyang gasolina. Dahil syempre, minsan talaga kailangan natin ng ganyan para matulak tayo, para mas manggigil tayo sa mga pangarap na dapat nating i-pursue. Ayun. Diba? At finally, iwan ko na sa'yo yung floor kasi may magsasample ka pa ulit. Yeah. Sobrang spoiled namin, grabe. Ano mo nang Thank you. sample Thank you. dito. Maraming salamat. Iwan na kita, invite
the audience, latest single, social media, upcoming Yeah. events, gigs, releases. Yan, i-follow nyo po ako sa aking social media page, sa aking Facebook page official na Smaglas, at sa aking YouTube channel Smaglas TV, at syempre sa Spotify. Yan, supportahan nyo rin po ako, kakatalon lang ng aking mga tracks doon, at syempre doon din ilalabas yung mga bago ko pang music. Ayan, abangan nyo rin kami February 1 dyan sa Bacolod, sa Off the Chest finale. Kasama ko sila Glock9, Flo G at Omar Baliw. At yun, at gabi-gabi po kayong manood ng FPJ's Batang Kaya po. Maraming salamat po sa inyo. Shoutout nga pala, Believe Music at Asentada. Yan. Ayan. I'm out of here, fellas. Real quick before I go, ba't pala wala pa kayong kanta ni Idol Flo G? Oo, malay mo. Niluluto lang ng panahon. Actually, meron na kami, pero hindi kami dalawa lang. May mga kasama kami. yun. Dati pa. Pero sana soon. Malay naman natin, di ba? All right, fellas, like I said, I am out of here. Before I go, though, I do want to quickly plug our new Easy Rock mobile app. All right, Easy Rock Mobile, right here. iOS App Store, Google Play Store. Exact same thing that's playing on the radio is playing on there as well. Catch your favorite DJs, favorite shows all day, every day. All right, that was Smaglas. I was Andre Jordan. I'll leave you with these words, gang. Don't go changing. Don't go chasing. Keep your close friends close, but your enemies closer. And don't forget to remember someone tonight with Who You. I'll see you guys next time. Peace. Nakilala, makapaglaro nga ang mundo. Parang iba at adan sa mansanasan ng kaibahan. Ay sa'yo ako natukso, natutunan ang ibigin ka sa ayaw mo muna sa gusto. Di mapansinin, tumatagos lang ang tingin sa mga paramdam ko na parang multo. Araw-araw nang akong dumadalaw, daig pa kaluluwa na walang hustisya kasi patay na patay pa din ako sa iyo kahit di mo napupuna. Di ko mang katipong ang lalaki mong dasal, maitsura katawan, no pita kay makapalo. Kahit na mukha akong squatter, hold-upper na rapper, mayaman naman sa pagmamahal. Sabi mo man ay di tayo nababagay, langit lupa kahit na pagkailaman. Di mo kailangan ng tulad mong pag nakikita, parang tinatawag ka ng kalikasan. Tinatawanan lang na pamilya at kaibigan, panay kapintasan, baka nalipasan. Lamang daw lang gutom kaya't ang pag-iilusyon na hindi ko maiwasan. Sabi ko na lang, pag wala ngayon saksi, mga makinang nabitwin. Pangako na sa langit pag kayo ay tumingin, ngalan at mukha ko ay makikita nyo rin balang araw. Makikita nila, ang lakas sa akin ay mag-iiba na. Kapag natupad ang aking panaginip na ako yumaman, sumikat at maging kilala. Tandaan mo yan. Naaalala mo ba yung dating nilait-lait mo? Let's go! Pagitan natin ay langit at lupa, at ang pangit-pangit ko. Pero ngayon di ba naghahabol ka na? May bilis mong magbago ng panahon. Kasi ngayon di ba idol mo na? Pero sorry na lang, huyo ka sa'kin ngayon. Huyo ka sa'kin ngayon. Huyo ka sa'kin ngayon. Isang araw ay muli kita nakita, sadyang maliit nga ang mundo. Sa dami ba naman ng mga tao sa daan, ba't kasi ikaw pa yun nakasalubong ko? Ayoko sanang talikuran ka, tulad ng kahapon nalimutan na. Lalapit ka na sana sa'kin magpapakilala, nung ako'y bigla napalibutan na ng fans at mga chicks. May parating pa, nagpapapik, nagpapapirma, habay halik na may apir pa. Oo, parang magic lang yung karin niya. Kalata ang pangalan, boses at mukha niya. May presyo na kung magkano easy sa mga PC, sa radyo, TV, naka-iPhone o China po na CP, idol pa silbi. At na lumapit ka, yan ang sabi mo sa akin. Naalala mo pa ba yung minsan mo minahal, ngunit panahon nun sa atin alanganin. Sana'y patawarin, sana pwede pa rin namang ibalik. Promise din na sasayangin, lodi ka ng tropa, hanap ka ni mama, pengen number mo, dalaw ka sa amin. Kaso lang, paalis na nung ikaw ay aking bigla lingunin. Binaba sa lamin na sa'yo tumingin. Sorry kung minsan ako'y makakalamutin. Teka lang ha, nabibinta ko na, kaso wala hating tila na, iba na. Ay ko ba yan? Alam mo pamilyar ka sa'kin, pero sorry kasi parang di kita kilala. Makikiraan. Naaalala mo ba yung dating nilait-lait mo? Pagitan natin ay langit at lupa, at ang pangit-pangit ko. Pero ngayon di ba naghahabol ka na?
Kay bilis ng magbago ng panahon. Kasi ngayon, di ba, idol mo na. Pero sorry na lang, huyo ka sa'kin ngayon. Naaalala mo ba yung dating nilait-lait mo? Pagitan natin ay langit at lupa at ang pangit-pangit ko. Pero ngayon, di ba, naghahabol ka na. Kay bilis ng magbago ng panahon. Kasi ngayon, di ba, idol mo na. Pero sorry na lang, huyo ka sa'kin ngayon. Huyo ka sa'kin ngayon. Huyo ka sa'kin ngayon. Thank you, Easy Rap! Siyempre, this February 7 at 14, PML, paborito mong love song. Unang beses kinilig at natutong umibig. Dibdiba'y lumuwag, ngunit uli kumitid. Unang beses masaktan, nagdurog ang puso. Unang beses muyok ko na may luwang tumulo. Cause sometimes it's just nice to look back on the memories we had, good or bad. Pasabay ng gabing malamig, madilim at maulap habang sound trip ang paborito mong love song. Paborito mo love, 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 love. Paborito mo love song. Paborito mo love, 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 love. Paborito mo love song. February 7 po, abangan nyo sa Spotify at ang official lyric video ng PML, paborito mong love song. At sa February 14, Valentine's Day, ang official music video. Yeah, brr, Smaglas. May luwang tumulo. Cause sometimes it's just nice to look back on the memories. Easy Rap.